Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May isa pa pong dagdag at importanteng dahilan kung bakit unconstitutional ang proposed resolution ni Senator Bato na ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban kay VP Sara. Let's go back to the 1987 Constitution, particularly Article 11, Section 3, Paragraph 4, which states, "In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed." Una sa lahat, itong requirement ng one-third vote ng House, na-comply na po ito. Sa katunayan, February 5 pa lang, naipadala na ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado. Ngayon, ano ang next step? Malinaw din po ang utos ng konstitusyon. That is, trial by the Senate shall forthwith proceed. Let's break it down. Point number 1. Mandatory po ang pag-convene ng impeachment court at pagdinig ng kaso. Sa batas, kapag ginamit ang salitang shall, ang ibig sabihin po niyan ay hindi ito pwedeng baliwalain o ipagpaliban. Hindi ito optional. Obligado itong sundin. Ibig sabihin, merong utos at hindi ito pwedeng hindi sundin. Sa simpleng salita, kailangan itong gawin. Hindi ito depende sa kagustuhan ng Senado, kundi utos ng mismong saligang batas. So ano ang obligasyon ng Senado? To convene itself as an impeachment court at agad simulan ang paglilitis. Wala na pong discretion dito kung gusto ba nilang ituloy o hindi. Ministerial duty na po ito ng Senado. Kaya't kung ipapasa ang resolusyon ni Senator Bato na nagsasabing de facto dismissed na ang kaso, ito ay tahasang paglabag sa konstitusyon. The Senate would be refusing to do what the Constitution explicitly requires it to do. At kung umabot man ito sa Korte Suprema, I am of the belief that it would be struck down for being unconstitutional. Dahil ang Senate, kung gagawin nila ito, lalabag sila sa malinaw na utos ng ating saligang batas. The Senate here will be declared to have acted with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ibig sabihin po niyan ay ginamit ng Senado ang kapangyarihan nito sa paraang sobra, mali o labag sa batas. Nagdesisyon sila sa isang bagay na wala naman silang kapangyarihang gawin o kaya'y hindi nila ginawa ang tungkuling malinaw na inuutos ng konstitusyon. At kapag ganyan ang nangyari, may kapangyarihan ang Korte Suprema na kumilos para itama ang isang tahasang pag-abuso o paglabag ng Senado sa kanyang tungkulin. Now, let's go to point number 2. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng forthwith proceed? Take note, hindi po basta proceed lang ang sinabi ng konstitusyon. Ang ginamit na salita ay forthwith proceed. At sa legal na wika, ang forthwith ay hindi simpleng sooner or later. Ibig sabihin nito, agad-agad, walang patumpik-tumpik, walang delay. Pero ano ang ginawa ng Senado? February 5 pa lang, naipadala na ng House of Representatives ang articles of impeachment. Pero ang Senado, imbis na aksyonan ang impeachment complaint, hindi man lang ito na-take up bago sila mag-adjourn. Wala silang ginawang aksyon. Wala ring urgent na commitment na simulan agad pagbalik nila. Ayon pa nga kay Senator Pimentel, pwede naman daw mag-convene kahit naka-break ang Senado. Pero hindi ito ginawa. 4 na buwang walang ginawa ang Senado sa impeachment complaint. At nung dumating na ang June 2, inurong pa ulit sa June 11. 2 araw na lang bago magtapos ang 19th Congress. So let's ask, yan ba ang ibig sabihin ng forthwith proceed o agarang aksyon? Hindi po. Malinaw sa konstitusyon, once the House transmits the articles of impeachment with the required one-third vote, the Senate is duty-bound to forthwith proceed to trial. Ibig sabihin, agad-agad. Hindi kapag tapos na ang kampanya. At lalong hindi kapag 2 araw na lang magtatapos na ang Kongreso. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.